Napakasarap gumising sa umaga na walang gagawin. Yung magtitimpla ka lang ng kape, gigising ka ng tilawak ng manok, o gigisingin ka ng yung mga magulang, mga kapatid, o mga kapitbahay, o tahol ng aso. Tapos makikita mo yung paligid mo, di ba? Luntian at tahimik. Napakasarap magpahinga. Magandang araw po mga kababayan. Maligayang araw po ng mga manggagawa. Ayan, mabuhay po sa inyo lahat. Tuloy po kayo sa pinilakan lakbay. O, di ba? Ngayon po bibigyan po natin ng respeto ang mga mahal natin sa buhay na naghahatid po sa atin ng kabuhayan at naghahatid ng pagkain sa ating kapagkainan. Ang unang araw po talaga ng Mayo ay talaga nagbibigay po ng respeto at pagpapahinga po sa lahat po ng manggagawa. Hindi lang po sa Pilipinas, halos sa buong mundo. Napakaswerte po ng mga pamilyang kasama po ang nilang mga mahal sa buhay. Lalo na po yung kababayan ko po sa Pilipinas. Nakakaingit po talaga dahil kahit anong oras makakasama po ninyo ang inyong mga mahal sa buhay na mamasyal, mag-celebrate, at syempre sa iba naman po ay patuloy pong nagtatrabaho. Ang bawat segundo, hindi na po mauulit yan kaya gawin po natin yung mas masayang mga bagay na kasama po ang ating mga mahal sa buhay. Di ba napakasarap po? Sobrang ingit na ingit po talaga ako kapag nakakita po ako ng isang pamilya po dito na mga Pilipino kasama po ang kanilang pamilya pero iba pa rin po yun sa Pilipinas. Ay. Lahat po di ba tayo may mga pangarap kaya ang pinakamahirap po talaga yung sakripisyo na lisanin po ang inyong mga mahal sa buhay dahil may mga mas magagandang oportunidad na naghihintay po sa atin sa ibang bansa. Kaya umaalis po tayo. Pero hindi naman po ibig sabihin po yun ay para lang po sa ating sariling kinabukasan. Karamihan po sa atin, syempre, iniisip po yung kinabukasan ng ating mga anak, kapatid, mga magulang, at yung mga taong malalapit po sa puso po natin. Ang pinakamahirap po talaga yung sitwasyon na aalis na kayo, na halos ayaw kayong bitawan ng inyong nanay, tatay, ate, kuya, anak, asawa, partner sa buhay na walang magawa eh. Yung talaga yung paraan para mabago yung buhay ng inyong pamilya o buhay mo lang. Yung makita mo sila sa bahay na nagpapaalam na hindi tumitigil ang pagtulo ng luha hanggang sa paghatid sa iyo sa airport. Napakasakit po sa dibdib pero kailangan mong pakita na matatag ka. At kapag narating mo na ang bansa na pinuntahan mo, iba ang kultura, kailangan talaga iwanan mo yung sarili mo na nakasanayan mo sa Pilipinas. Kailangan respetuhin mo yung kultura, yung mga tao, at yung magiging amo mo. Kasi magiging puhunan mo talaga yung pagiging mabuting tao. Dapat mapagkumbaba, mataas ang respeto sa kapwa. Sa mga kababayan po natin sa Pilipinas, syempre inisip, napakaswerte mo naman syempre, mas malaki ang kikitain mo dyan. Ano ba naman yung konting sakripisyo na yun? Kung pagbalik mo naman, maayos ang buhay ng iyong pamilya. Tama po yan, tama po kayo. Ganon nga po na may kataasan din po ang sinesweldo namin dito sa ibang bansa. Siyempre yung ginagastos din po namin, kung ano po yung currency na kinikita namin, yun din po ang gagastosin po namin. Kaya kailangan din po namin mag-ipon at isipin kung ano po yung maibibigay po namin sa aming mga pamilya. Mas mapalad po yung mga manggagawa na nasa Pilipinas na kasama po ang kanilang mga mahal sa buhay. Huwag na po muna natin pag-usapan po yung sweldo. Dahil sa araw-araw na napapagod kayo, may magluluto sa inyo, may mag-aasikaso po sa inyo, may magsasabi po sa inyo na, anak, kumain ka muna bago ka matulog. Mahal, nakanda na yung pagkain mo, naplansya ka ng damit mo para bukas. Ay, ayan na si daddy, ayan na si papa, ayan na si tatay. Kuya, andito ka na pala ate. Yan. Yung mga ganong bagay, di ba? Sobrang nakakaingit po yung ganon. Nung isang araw, napunta po ako sa city center. Kasi
Mag-umpisa na rin po dito ang Labor Day. Tinatawag po ditong VAPO o Free Day po in Finnish. VAPO. Nakita po ko ng mga bata. Masaya bumibili ng lobo. Mga anak na nililibre ang magulang sa restaurant. Nasa isang restaurant po ako. Pumunta po ako sa CR. Nakakatawa po. Wala lang po. Gusto ko lang pong umiyak. Nakakatawa po ako, no? Dito ngayon. Ay, nako. Napakagandang kasaysayan namin. Dakma. Ilang taon? Kasaysayan ng ano. Ngayon lang kami uli nagkitang mag-ina. Oo. Itong anak si Benson. Kaya naman para gusto nyo sabihin sa mga nanonood, nakita na ang inyong bangis na sabi ko manang-manak sa inyo. Si Benson po manang-mana sa akin yan. Lahat na lang sa'yo Manang-manak sa ano. Manang-mana sa akin yan. Lalo na sa pagkain. Sobrang ingit na ingit po ako eh. Kasi mga nakita ko po. Alam niyo po yung naisip niyo na mga ganong bagay na ang sarap umuwi sa Pilipinas, ano? Gusto mo yung ipasyal yung mga magulang mo o hindi mo mapasyal katulad ng mga magulang mo po, nahihirapan na rin po kumilos. Yung mabili lang po yung gusto po nila. Tapos makikita po kayo nagtatawanan. Tapos pag uwi po ako, gusto kasi mga pamangkin ko, mga kapatid ko, lalabas kami, kakain kami sa kainan, masaya lang. Mga ganong bagay. Kaya pag nakikita ko po yung mga simpleng bagay po na gano'n, yun din po isa sa bagay na hindi po mababayaran ng pera. Pwede po kung umuwi. Kung gugustuhin ko naman po. May mga sitwasyon po kasi ngayon na may mga tanong tayo na kailangan natin ipagpatuloy na tumira o magtrabaho sa ibang bansa. Kasi alam natin o nararamdaman natin na yung oportunidad doon natin nakukuha. Ito po yun. Pero ang sakripisyo at pagmamahal na kasamang pamilya, yun naman po natin. Yun naman po mga bagay po na yun ay hindi po natin madalas makita. Kaya doon po sa mga manggagawa na kasama po ang inyong mga pamilya, subukan nyo lang po na lumabas na hindi nyo ginagawa. Kasama po inyong mga anak, mga kapatid, mga magulang sa isang araw. Subukan nyo lang. Yung pumunta lang kayo sa simpleng pasyalan, simpleng kainan. Yung kaya nyo lang. Kung hindi naman, magluto kayo sa bahay. Sarap po ng pakiramdam na ganun. Sobrang nakakaingit po. Doon naman sa mga kababayan ko po na matagal na sa ibang bansa na sana wag nating isipin na yung pera pinapadala natin ay yun na lagi makapagbigay sa kanila ng ligaya sa mga mahal natin sa buhay. Kasi minsan, mga kapatid natin, mga magulang natin, hindi sila nagsasalita kung kailan ka uuwi. Kung nagkatampuhan man kayo magkakapatid, nagkatampuhan kayong mag-ama, mag-ina. Alam po ninyo, may mga tao po talaga na mahirap sa kanila magsalita ng paumanhin anak, paumanhin kapatid, paumanhin tay, nay, tay, kuya, bunso, mahal. May mga ganun pong bagay. Pero kung matagal na po kayo sa ibang bansa, lalo na pong mga magulang po ninyo, huwag niyo pong tiisin. Sa totoo lang po, lalo na kung may mga edad na po yung mga magulang po ninyo, kasi wala na silang magawa. Minsan natatakot na lang sila siguro na baka kapag nagsalita o masyadong dumaing sa inyo, baka tiisin nyo sila o hindi nyo sila uwian sa Pilipinas. Kaya siguro kung ano na yung pinapadala ninyo, pangumasta ninyo, hihintayin na lang nila, papasalamat na lang sila. Pero sigurado lagi nilang hinihiling, sana umuwi ang anak ko, sana umuwi ang kapatid ko, sana magkakasama kami.
At sana, mas maging mapagkumbaba tayo. Alisin natin ang galit sa puso. Dahil kahit anong mangyari, sa bandang huli, pamilya pa rin ang kakampi. Hindi po ako mayaman. Sa mga nag-iisip po na isa hanggang 2 beses po ako umuwi sa isang taon. Para po sa akin, kailangan ko pong lasapin yung buhay na kasama ko po yung mga magulang ko dahil sa biyaya binibigay po sa akin ng Panginoon. Sobra po nagpapasalamat sa Panginoon at maraming salamat po siyempre din sa inyong suporta. Kaya ayokong sayangin na hindi makita ang mga magulang ko, mga kapatid ko sa Pilipinas, mga pamangkin ko, mga kaibigan ko, lalo nang may edad na mga magulang ko. Hanggat maaari, ayoko na silang bibigyan ng sama ng loob o salita na iisipin pa nila. Kasi gusto ko pa pag-uwi po ako, masaya lang po sila tumatawa. Ay, nako. Basta masaya lang. Basta pagtatawag ako, sabi ko sa kanila, I love you na, I love you pa. Pagkatapos nun, hindi ako magpapakita masyadong emosyon. Minsan hindi ko napipigilan na umiyak pag tumatawag sa kanila. Ganun po talaga. Mahal ko po sila eh. At sa mga pamilya naman po na naghihintay po sa ating mga kapatid, asawa, anak, magulang, na mga nagtatrabaho, bigyan po natin sila ng maayos na pagtanggap at pagbalik sa bahay. 8 oras o mahigit pa na nagtatrabaho po sila. Sa isang araw, 2 o 4 na oras lang tayong magkakasama. Naman yung pahinga ko muna tay, pahinga ko muna ate, kuya, mahal, anak, pama, kung ano pa po ang ating tawagan. Sarap po ng ganun, di ba? Dahil sa bawat konting oras, sarap po kasama ng pamilya. Dito po sa Finland, bilang isang Pilipino, alam ko po na may oras na naghihintay po sa akin sa Pilipinas na makasama ko rin po ang aking mga mahal sa buhay at naghihintay na pamilya. Sa mga videos na ginagawa ko po, totoo po, naisip bata po ako na hindi po akma sa aking edad. Pero sabi nga, hindi mo dapat ikahiya o saan masaya ka. Kasi pag inisip mo, yung mga sasabihin ng ibang tao na masasaktan ng damdamin mo, sisirain mo ang kasiyahan ng buhay mo, di ba? Ganun lang po tayo. Paano po mga kababayan, lalo na po doon sa mga mahal po natin sa buhay na nagtatrabaho, nasa Pilipinas o malayo sa kanilang mga pamilya, ingat po lagi. Saludo po sa inyo. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. Lagi ko po sinasabi, God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban lang.